Kilala si Will Die sa pagkukot lamang ng ilang portion ng naging discussions namin para sabihin na gibaraw niya ang Christian faith. So dito, may kinalaman to sa isa sa mga points about if Christianity were true or whatever. Please listen. Kung sa ginagamit ng salitang if, hindi mo ba kaya gumamit ng salita? At yung tanong ka, hindi mo ba kaya gumamit ng salitang mas direkta? Hindi mo na gagamitin yung if. Hindi ikaw naman affirmative. By the way, abangan nyo po yung series na to. Yung about pag-examine sa cross-examination ng parehong discussion namin. Anyway, I using the term if. Ako yung gumagamit naman ng mga arguments na pag-arguments. I may be wrong. Halimbawa, I may be wrong. But kailangan meron tayong mga tao na pag-examine sa pananampalataya. But as of now, still, convinced pa na ako sa aking Christian faith. okay. So, ito ngayon ang pangatwiran niya. Ayon sa kanyang pahayag, siya raw di umano ay may kumpiyansa sa kanyang itinitindig na Kristyanismo. Ngunit ako na ito ay sumasunod sa kanyang mga ginamit na pananalita. If you're advocating for Christianity, should you use if Christianity because I may be wrong after all? Tapos, ito Gaya ng, if Christianity is true, because I may be wrong. Kayo na pang humatol. O siya na ba talaga ay may kumpiyansa, siya ba ay confident sa pagkakapagamit niya ng ganitong mga retorika o ng ganitong mga salita. Nagpapakita lamang ng kanyang hindi patitindihan sa kanyang pinipigansa. Really? Dahil lamang sa pagbanggit ko doon, it means wala akong tinitindig. Master ka talaga ng strawman, you will die. Siya, sige. Why I'm using those terms like if Christianity is true or if Jesus had risen from the dead, you name it. Ang paggamit ko ng if o kung Tagalog na kung at yung pagbabanggit ko na I may be wrong ay hindi po nangangahulugan na hindi ako convinced sa aking pananampalataya. FYI lang, you will die. FYI lang. Ibig sabihin, ang paggamit ko ng mga katagang ito ay nangangahulugang bukas ang aking isipan sa re-evaluation ng evidence, sa pagre-examine ng evidence. At yan ang tanda ng isang tunay na critical thinker. Himayin natin bakit mali ka. So, if I say, if Christianity is true, then it doesn't mean na may duda ako sa faith ko. It means, ginagamit ko ang logical structure ng arguments to prove that Christianity is reasonable and has a strong foundation. Ngayon, sundan natin yung logic ni You Will Die sa kanyang pinagsasabi. Kung susundin natin ang kanyang logic, ibig mong sabihin, lahat ng scientists na nagsasabi, if gravity exists, then objects will fall, ay hindi rin kumpiyansa sa gravity. Yan bang sinasabi mo? Mali yun. Ginagamit lang nila ang if para ipakita ang logical conclusion ng isang claim. Ay nako, kaya sinabi ko sa iyo, you must have to do your homework. Yung sinabi ko na malamang mali ako or I may be wrong, sign ba ito ng weakness ng aking faith o ng aking tinitindigang position? Kasi yun ang sabi niya Ang sabi niya, ang pagsabi ko ng I may be wrong ay nagpapakita na ng hindi ko raw pagtindig sa sarili kong paniniwala. But think about this for a moment. Lahat ng mga tapat na truth seeker ay may kakayahang muling suriin ang kanilang faith base sa evidence. And that's what I am doing and even today. My faith in Christ is still strong. And yet, I'm still continuing studying it. Look at this one, for example. Meron akong libro na patuloy ko pong binabasa. Yan. Pasensya pong baligtad to sa camera. Reinventing Jesus. I have those books like this one here. Nag-aaral pa rin ako even today. Come on. Lahat po ng mga bawat Kristiyano may pananagutan na pag-aralan kung ano yung kalugod-lugod kumbaga sa mata ng Diyos. Di ba nga sabi ng Lord, come, let us reason together, right? And then sinabi, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your mind. So, kung ang isang tao ay talagang truth seeker, meron po siyang kakayahan na muling suriin ang kanyang paniniwala batay sa evidence. At by the way, kahit ang mga scientists, laging nag-update ng kanilang theories. So, ang pagsasabi ng I may be wrong, like what I have mentioned in the cross-examination,
Intellectual humility ang tawag doon, hindi po weakness. Tanungin kita, Yuelday, sana nanonood ka. Kaya mo bang sabihin na I may be wrong tungkol sa iyong pagka-anti-theist? Hinahamon kita na sagutin yan. Kasi kung hindi, ibig sabihin, sarado po ang inyong isip. At hindi ka talaga naghahanap ng katotohanan. And ironically, you told me in your own comment, hindi ko kailangan, sabi mo ha, hindi ko kailangan gumawa ng homework. Yan ba talagang honest truth seeker? Para saan ba at tayo po'y nagkakaroon ng pagtalakay tulad nito kung ikaw mismo ang umaamin sa akin, ayaw mong gawin yung homework mo? Ang Christianity hindi po natatakot sa pag-re-evaluate at pag-re-examine ng evidence. Why? Dahil sigurado ito sa katotohanan nito. So, sino talaga ang walang kumpiyansa sa mga ganitong pagtalakay? Kung ako raw ay hindi kumpiyansa, bakit ko pa rin tinanggap yung mga discussions lately? Why I am presenting good case for Christianity. For example, sa mga naging discussions ko about like the topics like what best explains reality? Does the Christian God exist? Did the resurrection of Jesus really happen? Which is more historically reliable, the Bible or the Quran? At yung latest discussion natin na why Christianity? Bakit andun pa rin ako sa ganyang position? My friends, ang tunay na walang confidence ay yung takot humarap sa intelektual na pagpapahayag na hindi man lamang pinag-aaralang mabuti yung posisyon ng kanyang opponent. And this guy himself admitted to me in one of his comments, hindi raw niya kailangang pag-aralan pang muli o i-re-evaluate o gumawa ng homework. Atheists like this guy are quick to mock but slow to engage in a serious conversation. Dahil kapag ginamitan na ng matibay na arguments, they cannot even answer, not even one. So you see, nag-focus lamang siya sa semantics, not in the real argument. Hindi niya sinagot ang big questions like how the universe began, ano ang source ng objective morality. Pagka wala nang masagot, anong ginagawa nila? Nagpapanggap na nanalo daw sila doon sa naturang discussion pero hindi naman sinasagot ang mga questions. So you see, my friends, in this discussion, hindi ito tungkol sa kung sino ang may pinakamalakas tumawa o mangutya, kundi tungkol ito sa kung sino ang may mas matibay na evidence and arguments. Ang totoo nga yan, hindi man lamang niya sinagot ang aking main arguments, especially doon sa arguments for the resurrection and why Christianity. Ang ginawa lang ng taong ito, maghanap ng maliit na bagay na mapupuna at palabasing panalo na siya. Kung talagang nanalo siya, bakit hindi niya ipinakita kung paano natalo ang Christianity sa arguments? So to conclude, unang maling akala, ang paggamit ng if ay nangahulugan daw ng kawalan ng confidence pero napatunayan tong mali siya. Maling akala number 2, ang pagsabi ng I may be wrong ay nangahulugan daw ng kahinaan pero napatunayan natin na mali. At number 3, ang pagtutok sa semantics ay sapat ng ebidensya raw sa pagbagsak ng presentation ko. Pero, ironically, hindi niya nasagot ang major arguments for Christianity, hindi talaga siya humaharap sa tunay na pagpapahayag o discussion, at hindi niya kayang aminin na sabihin I may be wrong. Ibig sabihin, hindi talaga siya tunay na naghahanap ng katotohanan. Pero, let's take it for granted. You will die. Kung may matibay kang sagot, present mo. Hindi yung magsasabi ka ng kung mga semantic keme-keme, yung mga empty rhetoric na ganyan. Huwag kang mag-assume. Ang isang tunay na truth seeker, nag-aaral po yan ng patuloy at gumagawa po ng kanyang homework. My friends, walang masama na aminin natin na patuloy po tayo nag-aaral. Wala pong masama kung sasabihin na baka mali ako sa aking mga
mga pinag-aralan. Walang mali doon. Ang mali, yung pagiging arrogante. Yung pagiging marunong kunwari without even dealing with the main issue. So, better luck next time.